pride ni David, parang sinasabi niya, ako ang hari, kaya hindi kailangan akong humingi ng tawad kay Uriah. Kahit nakagawa ako ng kasalanan, hindi ako hihingi ng tawad. So yung pride, nire-rationalize natin yung pride na yan sa ating mga puso. At hindi natin namamalayan na yan pala yung nakakahadlang sa ating relasyon sa ating Panginoon. Ano ang dulot nito sa atin? It blinds us. Minsan nabubulagan tayo. We stop seeing sin as rebellion against God. So parang normal na lang. Bulag na tayo pala ay nakakagawa ng kasalanan. Pangalawa, it isolates us. Inilalayo niya tayo sa mga tao na pwede palang makatulong sa atin. Muna DJ kasalanan, DJ basol ko, so nga na makitam iso na adaywam. So hindi mo alam na gusto ka pala niyang tulungan. So yung mga ganyang mga nakakahadlang sa atin, nabubulagan na tayo sa mga kasalanan natin. Inilalayo na niya tayo sa ating Diyos. At higit sa lahat, it hardens us. Pinatitigas na niya yung ating mga puso at kahit na noon yung marinig natin ay hindi na tayo, binabaliwala na lang natin kahit anuman yung sabihin nila sa atin. Kagaya ni David, ano yung turning point niya? Bakit siya nagsisi sa kanyang kasalanan? Ginamit ng Panginoon si Propeta Nathan na parang meron siyang parable of a rich man at saka yung poor man. Ang istorya kasi nito mga kapatid ay yung rich man, napakarami niyang mga lamb o mga karnero. At yung poor man naman ay isang karnero yung nasa kanya. At nung merong nagkaroon ng event o yung parang may bisita yung rich man na yon, kinuha pa niya yung kaisa-isang karnero na pagmamay-ari ng mahirap na tao. So ang sabi ni David nung narinig niya yon, dapat siyang mamatay. Sabi niya ganyan kasi alam na nga niyang kaisa-isang pagmamay-ari, kinuha pa niya. Pero si Propeta Nathan ang sabi niya kay David, ikaw yung taong yon, sabi niya ganun. Dahil ninakaw mo yung kanyang asawa niya si Bathsheba. Kaisa-isa niyang pagmamay-ari yun, sabi ni Propeta Nathan. So, parang natauhan si Haring David. At yun yung naging turning point niya at inamin niya na nagkasala ako. So, he finally submitted and admitted na siya pala ay nagkasala. Kapag tayo ay nagkakaroon ng mga kasalanan, meron tayong self-deception. Parang yung ating mga kasalanan ay, sabi ko nga kanina, ay nabubulagan na tayo. Binabaliwala na natin ito. Pero ang ating Panginoon, kapag tayo ay naging humble at ating inadmit, inaccept natin yung ating kasalanan, meron at merong divine forgiveness. Kailangan lamang nating i-accept. Sabi nga sa kanta kanina, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Tayo ay magsusumamo sa ating Panginoon, tayo ay magpapakumbaba at ating aminin kung ano man ang ating kasalanan. Merong divine justice, pero nakita natin sa buhay ni David na kahit pinatawad na siya ng Panginoon, merong mga consequences, mga kapatid. Namatay ang kanyang anak at pati yung kanyang pamilya ay naapektuhan. Pero ang sabi dito, kapag tayo ay nakakaranas ng mga hardships, ng mga sufferings, hindi ito ibig sabihin na pinarurusahan tayo ng Panginoon. Kundi tinuturuan lamang tayo upang magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Sometimes, hardships, sufferings, inaalaw yan ng Lord na dumating sa ating buhay, kagaya ni Job, na talagang lahat ng hirap ay naranasan niya. Inalaw ito ng Lord at nagpaalam pa yung kalaban, di ba? Sinabi niya sa ating Panginoon, kitakman no talagang anak mo ni Job kasi syempre lahat nasa kanya na, mayaman siya, marami siyang ari-arian, maganda ang kanyang asawa, stable ang kanyang buhay. Syempre pupurihin kanya, sasambahin kanya, sabi ng kalaban. At pinagpaalam talaga niya
na tanggalin lahat yon at nang mates kung talagang totoo yung pagpupuri, yung pagsamba ni Job sa ating Panginoon. Ang tanging request lamang ng Lord sa kanya, basta wag mo siyang papatayin. So natanggal lahat ng mga pagmamayari ni Job, pero nakita natin na ganun pa rin yung kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Huwag nating hintayin pa na makaranas tayo ng matinding pagsubok, ng sufferings, ng hardship sa ating buhay bago tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Kapag tayo ay nakakagawa ng mga kasalanan, ng mga mistakes sa ating buhay, hindi naman mahirap na magpakumbaba, humingi ng tawad sa ating Panginoon. Andyan lang siya lagi. Hinihintay lamang niya tayo na magpakumbaba at aminin ang ating mga kasalanan. The 3 steps to the leap of repentance. Paano ba tayo makakatanggap, makakakuha ng tunay na paglip, yung paglundag natin tungo sa pagsisisi ng ating mga kasalanan? Unang-una, stop fighting the truth. Drop the defenses. So, huwag nating kalabanin yung katotohanan. Kahit na ano ang gawin mong pagtatago, truth will always come out. Amen? So, kahit na ano yung kasalanan, pilit na pilit mong itinatago sa mga tao, sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo pa man nagagawa yan, alam na ng Panginoon. Amen? Pero yun nga ang sabi diyan, drop the defenses. Huwag kang palaging nag-e-excuse. Surrender your excuses. Kailan ba nagsisimula yung ating pagsisisi? Hindi magsisimula yung pagsisisi natin kung hindi natin ina-admit ang ating kasalanan. Siyempre, wala namang papatawarin ng ating Panginoon kung hindi natin sasabihin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Repentance begin when we accept our mistakes. Hindi lang sa Panginoon, kahit sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na sa ating sarili. Pinakamahirap talaga yung humingi ka ng sorry sa iyong kaibigan, sa iyong mahal sa buhay. Pero palagi ko nang sinasabi mga kapatid, the 2 magic words na kailangan nating huwag kalimutan araw-araw is thank you and sorry. Walang matigas na puso kapag ginamit natin yung 2 salitang yan. Kahit maliit na bagay. Kapag may iniabot sa iyo ang iyong anak, alam mo na yung tsinelas ko, ited na, thank you, di ba? Mga maliliit na gestures, pero yan yung nakakapagpalambot sa puso ng mga tao, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Kapag meron tayong hindi pagkakaunawaan, eto napakahirap kong gawin dati ito, yung mag-sorry. Pero tinuruan ako ng 2 anak ko talaga na sila yung nagsabi, hindi madali, pero kapag ginawa mo at nakasanayan mo na, napakadali ng bigkasin. Kahit hindi na ikaw yung nakagawa ng kasalanan, di ba? Sorry. Apa yan yung pride? Di ba yung pride is the greatest sin? Pag nag-away kayo ng asawa mo, hindi kayo nag-uusap, si kakit patpatangkin mo matabagbagin, basta sunatikin basol, apay nga siya tag sorry. Agmal malam to, nagmumuryot ka. Agpatnag to, naturog to, nagururog to, si ka, di ka pinaka-move on. O sino yung kawawa, di ba? Pero pag nag-sorry ka, magsasorry na din siya, o di wala nang problema. Amen? Mag-sorry nga tayo sa katabi natin. Bakit iba yung tinitignan ni Sis Bunny? Sa likod naman. Hindi mahirap humingi ng sorry mga kapatid. Kahit na galit ka na, di ba? Ganun yung mga babae, parang hindi mapigil talaga yung mga bunganga. Pero pag sinabi nung asawa nung anak niya, ma, sorry na, sorry. O alangan namang tuloy-tuloy pa rin yung galit mo. Amen? So yun lang, kailangan lang nating bigkasin yung magic word na yan. Sorry, thank you. Yun din ang iniintay ng Panginoon sa atin. Hindi natin naiiwasan araw-araw yan tayo ay nagkakasala. Pero ang gusto ng Panginoon, kailangang aminin mo. Han mo nga i-deny. Apengay nga, basol ko, kadi ko talaga amot nga kasta ti mapaspasamak. Sabihin lang natin, Lord, sorry. Sa bali man nandiyan na ibagaktat tayo. Iba na naman yung pinagkwentuhan namin. So hindi natin naiiwasan yan, yung sinasabi nating marites. Normal sa buhay ng mga tao yan, lalo ng mga Pilipino pag walang ginagawa.
Pero huwag nating gawing normal, mga kapatid. Minsan, pag naisip natin, sa bali man gaya man, so pwede naman tayong huminto. Amen? Pwede tayong magkwentuhan na yung mga magaganda, mga positive na bagay yung sasabihin natin para makapag-bless tayo sa ating mga kailaw. So surrender your excuses. Tanggalin natin yung mga bagay na kinakatwiran natin sa ating mga sarili, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ang unang-unang step para sa ating pagsisisi, sabihin natin, I have sinned. Sabihin nga natin, mga kapatid, I have sinned. Aminin natin, nagkakasala tayo. At huwag tayong humanap ng ajing mapabasol, pabasulin pa di kadwam, kasi sunang amin iti nangaramid. Bakit tayo natatakot na aminin ang ating mga kasalanan? Minsan, meron tayong takot sa judgment. Fear of judgment. Ibagadan to nga kastoy nak. So iniisip na natin yung sasabihin ng iba. Shame. Nahihiya tayo na makita ng iba na tayo pala'y mahina, tayo nagkamali, hindi tama yung ating ginawa. So iniisip natin yung kahihiyan. At minsan yung love for sin. So nasasanay na tayo sa paggawa ng kasalanan, kaya hindi na tayo natatakot. Ano ang dapat nating gawin? How to surrender? Always pray. Kapag tayo ay nanalangin, inaccept natin ang ating kasalanan, sabihin natin sa Diyos, Lord, pakita mo sa akin, saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkamali? Yung lesson natin the other week, ang sabi ko, write it down. Ilista natin yung mga nagawa nating kasalanan. Siguro yung sa una, napakarami. Baka kulang yung yung pages ng bond paper. Pero habang tumatagal na naililista na natin yan, syempre, unti-unti, kokonti na yan. So baka isang araw, isa na lang, dalawa na lang. Kailangan lamang nating ilista para wala tayong makalimutan at yun ang ihingi natin ng tawad sa Panginoon. Pwede rin tanungin mo yung asawa mo, yung mga anak mo, simobra ak batatay, sa bali ba tinaibagak? Kasi yung mga taong mahal na mahal ka, sila yung nagsasabi ng katotohanan. Amen? Kahit masasaktan ka, yang mga pamilya mo, yan yung unang-unang magko-correct sa'yo. At wag nating sasabihin na pag kino-correct tayo ay hindi na tayo mahal. Kaya tayo ino-open rebuke ng ating mga mahal sa buhay dahil mahal na mahal nila tayo. Amen? Kasi kung wala ka ng pakialam sa mga pamilya mo, ibig sabihin, hindi mo na sila mahal. Na kahit iba na yung ginagawa nila, baybay amlatan. Kahit naliligaw na sila ng landas, baybay aklatan ngay. Kasi hindi mo na sila mahal. Pero mahal na mahal natin sila. Kaya araw-araw, pinapaalalahanan natin sila, kinokorek natin sila, at kung sila naman yung nagko-correct sa atin at nagpapaalala sa atin, i-accept natin. Kasi sila yung nakakakita ng mga kamalian natin. Sila lang din yung may lakas ng loob na magsabi kung ano yung mali na nagagawa natin. So ask others. Yung others na yan, yung mga mahal mo sa buhay. Hindi sila magsisinungaling sa'yo. Sasabihin nila, ganito, ganito kasi yan. So, mag-self, realization. Ay, when gaya, medyo simobraak. Iba na pala yung aking ginagawa. So that is the way how to surrender. Yun yung gawin natin. Gaya nung sa prodigal son, na sinabi niya sa kanyang sarili, I have sinned against heaven and you. Tinanggap niya na mali siya nung umalis siya sa kanilang bahay. So alam niya na hindi maganda yung dulot ng paglalayas niya. Dahil nahirapan siya, hindi niya kayang mabuhay mag-isa. Kaya nang bumalik siya, inaccept niya na siya ay nagkasala at isinurrender niya sa ating Panginoon at sa kanyang Ama yung kanyang nagawang kasalanan. Amen? If you surrender our sins, our God is faithful and just to forgive our sin. So drop the defense. Drop the excuses. Surrender yourselves, admit your mistakes, admit your sins. That is the first step for repentance. Amen? Are we ready to accept our sins? Are we ready to surrender our sins? Amen. So pray hard so that God will grant our prayers. Amen? Pangalawa,
Prioritize grief over image. Grieve the offense. Sa Psalm 51 at saka sa 2 Corinthians 7:10, ang sabi dito, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. So maraming mga verses tayong nakakakita kung saan humihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Balik-balikan natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Dahil hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan unless we accept our mistakes. Dito sa buhay ni David, hindi niya ininda, hindi niya inisip yung kanyang identity, hindi niya inisip yung kanyang image dahil siya ay hari. Siyempre kung hari ka, malaki yung power at authority na nakaatang sa iyong balikat. Pero hindi niya inisip yon. Bakit? Gusto niya mapatawad siya ng ating Panginoon at hindi siya mapawalay sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi niya, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Nagmamakaawa si Haring David sa ating Panginoon na sana ay mapatawad siya at hindi mawala yung Holy Spirit na iniwan ng ating Panginoon sa kanya. Dahil alam niya na yung Holy Spirit that is within us, siya yung nagga-guide sa atin. Siya yung nagsisilbing konsensya sa atin. Amen? Kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, ano ba yung una nating iniisip? Ang mga tao ba o ang ating Panginoon? Isipin natin yung consequences ng ating mga ginawa. Isipin natin kung ano yung bunga ng kasalanan natin. Huwag nating isipin yung sasabihin ng tao. Huwag nating sabihin kung mapapahiya tayo. Alam niyo mga kapatid, yung mga bagay na yan ay it will pass away, di ba? Kapag iniisip natin yung kahihiyan, talagang magtatago tayo sa ating mga kasalanan. Yung guilt natin ay babaliwalain natin kasi iniisip natin yung sasabihin ng tao. Kinokontrol niya yung ating konsensya. Pero kung mahal natin ang ating Panginoon, uunahin natin siya. Godly sorrow over worldly sorrow. I-focus natin yung mga nagawa natin sa ating Panginoon. Isipin natin yan dahil ito yung maglilid sa atin through repentance. Kapag hindi natin naiisip yung ating mga kasalanan, sabi ko nga kanina, the first step to repentance is admitting our sins. So yun yung godly sorrow. Mahirap yan mga kapatid. Isangit tayo kini Apo. Nga Apo nagbasulak, dahil iti basol ko, amok nga, nagkurang nga, ngem, mamati ak Apo nga, pakawanan na. Ang ating mga worldly sorrow focuses on embarrassment and punishment. Iniisip natin yung mga sasabihin ng ibang tao. Mapapahiya ako, taggibas si tindak, kasi nakita dak I am weak, na hindi ko nagawa yung dapat kong gawin. Pero ito yung naglilid sa atin sa shame and anger. Nahihiya tayo, nagagalit tayo, na kapag sinasabi na open rebuke tayo, ag-retaliate ka. Si kapay ti makapungtot. Pero kapag tayo ay may humility at ino-open rebuke tayo, lalo na ng ating mga kailaw, if they open rebuke us, that shows that they love us. Amen? Sabi ko nga kanina, kapag hindi mo na mahal ang isang tao, hindi mo na siya papaalalahanan. Pero kapag mahal na mahal mo ang isang tao, hindi ka magsasawa na magpapaalala sa kanya. Hindi ka magsasawa na sabihin yung kanyang mga kamalian. Pero sikapin natin na we open rebuke them in a nice way. Hindi yung i-open rebuke natin sila na para bang sila na ang pinakamasama na tao sa mundo. We will open rebuke them with love and with kindness. Yun yung maganda. Nasabihin natin ng parang napakaganda ng smile ni Brother Martin. Ang pagbibigay ng paalala, mga kapatid, lagi nating isipin yan. Pagpapaalala na mahal natin sila. Sabihin mo nga, mahal na mahal kita. Amen. Napakaganda. Amen.
na kahit minsan tayo'y nagiging pasaway, na kahit minsan tayo nakakagawa ng mga kasalanan, na kahit minsan naliligaw tayo ng landas. Meron yung mga tao na binigay ng ating Panginoon na palaging magpapaalala sa atin. Amen? So we must thank God for the people around us that loves us, that care for us. Dahil kung mag-isa ka na lang sa mundo, walang nagmamahal sa'yo, walang nagpapaalala sa iyo, masaya ba yung ganong sitwasyon? Hindi. Kaya araw-araw magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Paggising mo sa umaga, nandyan yung anak mo, nandyan yung asawa mo, nandyan yung mga kaibigan mo, tatay mo, nanay mo, na nararamdaman mo na mahal ka at palagi kang pinapaalalahanan dahil mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. So we prioritize grief over image. Huwag nating isipin yung ating mga image sa iba. Pabayaan mo sila kung ano man ang isipin nila. Basta ang mahalaga kung ano ang iniisip ng Diyos sa atin. Amen? Mahirap sa una, mahirap sa simula, pero kapag nakagawian na natin, we make it a habit that we always ask forgiveness, we ask sorry sa mga taong nakagawan natin ng kasalanan, lalong-lalo na sa ating Panginoon, napakadali na lang gawin yan. How to grieve well? Palagi yan. We must pray. Pray and pray and pray. Make David's words your own. Yung sinabi niya dyan sa Psalm 51, na humihingi siya ng tawad. Fast and reflect. Kailangan nagre-reflect din tayo kapag wala na tayong ginagawa, magmumuni-muni tayo. Balikan natin yung mga ginawa natin sa araw na yon. Naka-bless ba ako? May nagawa ba akong kasalanan? Kung hindi man natin namalayan na meron tayong nasaktan na tao, sa pagmumuni-muni mo, magre-reflect ka. Ay, sa balin sa tinaybagak, baka na-offend ko ni Sister Castoy. So at that time na nag-reflect ka na, nakita mo na yung kasalanan mo, pwede mo nang ihingi ng tawad yon sa ating Panginoon. Pero kung in denial ka pa din, namunamot nga kasdinak nga talaga, normal kanyak dayjay. Talaga nga prangkaak ngagsasao. So, kahit na nasaktan na yung kapatid mo, nasaktan na niya yung asawa mo, yung kailaw mo, hindi mo pa rin tinatanggap na mali yung ginawa mo kasi in self-denial ka. Pero kapag tayo ay nagse-self-reflect, isipin natin lahat yung mga sinabi natin, mga nagawa natin, mararamdaman mo naman kung yung kausap mo ay nasaktan sa sinabi mo. Amen? Mag-iimba yung itsura niya, yung actuation niya, na nasaktan mo siya. Kaya pag sa ganung mga bagay na, ay Allah, sorry sis, sabalin sa bagak. So yun naman ay makikita niya na talagang nagsisisi ka naman sa sinabi mo. So reflect. Set aside time to let God soften your heart. And of course, seek restoration. Paano kaya ang gagawin ko? O kung hindi mo man makaya na sabihin ng sorry sa Kanya, hingi mo ng tawad sa Panginoon. Basta wag nating kalimutan na mag-ask ng forgiveness, mag-ask ng sorry, dahil yun yung makakapagpawala ng ating mga kasalanan. The Lord is close to the brokenhearted and serve those crushed in spirit. Ang ating Panginoon, kapag tayo ay nalulungkot, kapag tayo ay down na down, lumapit lamang tayo sa Kanya and sure, He will comfort and give assurance to us. God's presence is especially felt, providing solace and deliverance. So kapag tayo naguguluhan, kapag tayo nagdududa, lumapit lamang tayo sa ating Panginoon. Amen? Pangatlo, embrace consequence as a repair. Let consequence refine you, not define you. Ibig sabihin nito mga kapatid, we must learn from our mistakes. Learn from our mistakes. Alam na nga nating mali, uulitin pa natin. So it will not define you, but it will refine you. Kailangan habang nakikita natin yung mga consequences na yan, makikita natin na hindi ito yung magde-define sa atin. Hindi ito yung magsasabi na, kastoy gayam isuna. Na yung kasalanan mo na yon, dala-dala mo na habang panahon. Refinement and definition. Kapag tayo ay
nagkakasala o nakakagawa ng mga mistakes sa ating buhay, tinuturuan tayo mga kapatid. It humbles us. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, ano ba ang dapat nating gawin? You humble yourself before God. Huwag kang magmataas. Huwag kang magmalaki. Palagi at ulit-ulit kong sinasabi na we must accept, we must admit our mistakes. It makes us humble. It will teach us. Tuturuan niya tayo. Tuturo sa atin ng Panginoon ano ba ang dapat nating gawin. And of course, He will restore us. Siyempre, pag humingi ka na ng tawad at alam mong napatawad ka na ng Panginoon, iba na yung pakiramdam mo. You are new again. Amen? Parang yung sa clean slate noon, alam niyo ba yung ginagamit ng mga bata na nagsusulat silang ganyan, tapos i-slide mong ganyan, nawawala na yung sulat? Ganon tayo mga kapatid, na kahit narurumihan na tayo, parang yung sa slate na yon na nasusulatan, isang slide lang na ganon, malinis na ulit. Amen? Ganon tayo mga kapatid, we are prone talaga. Tao nga tayo, marupok tayo. At hindi tayo exempted sa mga kasalanan. Kahit palagi tayong nagsisimba, palagi tayong nagbabasa ng mga sa Bible, nakakarinig tayo ng mga teaching ng ating Panginoon, hindi pa rin tayo exempted na makagagawa ng kasalanan. Pero sabi ko nga, the first step for repentance is admitting ourselves. Amen? So it will humble us, it will teach us, and it will restore us. Why we hate consequences kapag tayo ay nagkakasala? Minsan iniiwasan nating aminin ito. Bakit? Dahil nasasaktan tayo. They hurt. Pag naiisip natin, parang yung guilt sa ating puso, nandun at nandun, kahit iwasan natin, nakukonsensya tayo. So nasasaktan tayo, lalo't nakakagawa tayo ng kasalanan sa ating mga mahal sa buhay. Ano pa? They humiliate. Napapahiya tayo. Siyempre, pag nakagawa ka ng kasalanan, parang lahat ng tao nakaturo yung kamay sa'yo. Amen? Basol na ngamin, kastoy ngamin tinaramid na han ko mga kasjay. So napapahiya tayo, kaya hindi natin ina-admit. Kastoy tumananti ibagada kanyak. So, nagbibigay yan ng pagkapahiya sa atin. Kaya nahihirapan tayong aminin yung kasalanan natin. And of course, they remind us of failure. Nagpapakita na mahina tayo. Bakit ka nakagawa ng kasalanan? Kasi mahina ka. You are weak. Kaya hindi mo nagawa ng tama dahil mahina ka. So lahat ng sisi nasa iyo. Kaya tayo ay nahihirapan na tanggapin yung consequences na yan at nahihirapan din tayong tanggapin yung ating kasalanan. Pero ano ang dapat nating gawin? We must embrace them. It's a part of our life that we made mistakes. Sabi ko nga, hindi tayo exempted. We are not an exemption na makagawa ng kasalanan. Pero we must humble ourselves. We will say, God used this pain to teach me. Kapag tayo ay napahiya, kapag tayo ay nakaramdam ng kasalanan na tinuturo sa atin, sabihin mo sa ating Panginoon, gamitin mo, Panginoon, yung pagkapahiya ko na yan upang sa ganon ay matuto ako. Alam ko na you allowed that to happen dahil may plano ka. Hindi mo gusto na mapahiya ako, na basta lang napahiya ako. Meron at merong rason bakit nagawa or inalaw ng Lord na mangyari yun sa ating buhay. Amen? We humble ourselves and we make amends. Ito yung sinasabi ko kanina. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, humingi tayo ng sorry. Kung nakagawa ka ng kasalanan sa kaibigan mo, sa kasama mo, sa trabaho, humingi ka ng tawad. Hindi nakakakababa ng pagkatao ang paghingi ng tawad. Ang pride ang nakakasira sa atin, hindi yung ating humbleness. Pride versus humbleness. Kapag nasa iyo na yung pride, niisip mo na, ikaw na yung tama, ikaw ang palaging nasa tamang landas, na hindi ka na nakakagawa ng mali, dahil yun yung pride mo. You are denying yourselves. We justify ourselves. Pero kapag tayo ay humble, na kahit hindi ikaw yung may kasalanan, na humingi ka ng sorry, hindi yan nakakababa ng pagkatao. Sabi na, kita man, nag-sorry kanyak, so kaya't nasaon, siyak ti usto.
So let them be. Pero ikaw nagawa mo yung tama na kahit hindi ikaw ang may kasalanan dahil gusto mo maging matiwasay yung isip mo na matutulog ka sa gabi na wala nang may sama ng loob sa iyo. Dahil alam naman natin na hindi tayo makakapag-pray pag may sama ka ng loob sa ibang tao. Amen? Kung masama pa rin ang loob nila sa iyo, hindi na natin problema yon. Amen? Basta sa atin, tayo ay humingi na ng tawad, tinanggal mo na yung sama ng loob sa puso mo, at handa ka na ulit humarap sa ating Panginoon bago ka matulog sa gabi. Amen? Amen. So problema na nila yon. Pero yun pa rin yung ihihingi mo sa ating Panginoon. Pray for your enemies, sabi doon sa salita ng ating Panginoon. That is the hardest prayer na magagawa natin. Pero kakayanin natin yan if we humble ourselves. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Trust God's plan. Sabi ko nga, in everything, there is a reason. There is a purpose. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, meron at merong dahilan ang ating Panginoon. Kaya wag nating isisi yan. Kung nagkamali tayo, wag tayong hanap ng tao na sisisihin natin. Wag nating ibabaling yung galit natin sa ibang tao. Kailangan mag-self-reflect tayo. Lord, siguro, hindi lang siguro, Lord, may plano ka, kaya nangyari ito. Maraming mga bagay na nangyayari sa ating buhay na hindi natin gusto, na nakakahiya, na hindi natin alam kung paano natin malalagpasan. Pero trust God's plan. He allowed that to happen dahil meron siyang magandang plano para sa atin. Amen? Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus na siya ng hari at tagapagligtas natin, hindi na natin sarili ang ating buhay. Minsan nakakagawa tayo ng salungat sa kanyang kalooban, minsan nakakagawa tayo ng hindi maganda, pero yan ay inaalaw talaga niya dahil meron siyang reason. It teaches us, it humbles us, and it makes us trust God's plan. Amen? After his sin, David still faced battles. So kahit kahit na humingi na tayo ng tawad sa ating Panginoon, clean slate na tayo, meron pa rin tayong mga battles na haharapin sa ating mga buhay. But God restored His purpose on His life. Amen? Hindi porket nagkasala tayo ay hindi na tayo mahal ng Panginoon. Hindi porket nakagawa tayo ng kasalanan ay malayo na tayo sa ating Panginoon. He is still there and He is always there, waiting for us to reach Him. Amen? Huwag nating kalimutan. Minsan sinasabi natin, Apo, mababainak kini Apo. Minsan ginagawa nating dahilan na hindi tayo pumupunta sa church dahil nagkasala tayo. Mabainak nga mapantatag kami nagbasulak di kalman. Mas na lalo na ang magpursigi mga kapatid na kapag nakagawa tayo ng kasalanan, lalo at lalo tayong magpursigi at magkaroon ng desire na harapin ang ating Panginoon. Dahil hindi mawawala yung ating kasalanan, hindi mawawala yung ating mga nagawang mistakes sa ating buhay kung iiwas-iwasan pa rin natin ang ating Panginoon. Harapin natin siya at i-accept natin yung mga consequences na mangyayari sa bawat action na ating ginawa. But always trust God's plan. Amen? Tinawag pa rin siya ng Diyos na friend. So tayo, hindi lang tayo friend ng Panginoon. Amen? We are the children of God. Mamati kayo, kakabsat? Amen. Inikan na tayo, iti karapatan nga agbalin nga anak na. So if we are His children, so He is our Father. Kapag tatay natin siya, ano man yung hilingin natin sa Kanya, alam natin na ibibigay niya. Amen? Tayo nga na tatay, nanay, na kapag may hinihingi ang ating mga anak, gusto natin ibigay natin lahat sa kanila. At kung hindi natin maibigay, tayo ay nalulungkot. Amen? Kasi lang ay addakurang. Sila ngay sisisihim pa'y tibagim no apay nga mamwaited. Ganon din ang ating Panginoon na nasa itaas. He is faithful. Lahat ng kanyang mga pangako noon, ngayon, magpakailanman, hindi yan nagbabago. Kung paano niya inalagaan sina Moses, sina Joshua ng mga panahong yon, ganon din yung ginagawa niya sa atin. Amen? Tayo ay napakapalad. We are very blessed dahil
isa tayo sa mga pinili niya na maging anak niya. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, nandyan ka, nakaupo ka, nakikinig ka dahil mahal ka ng ating Panginoon. Hindi ka pupunta dyan na uupo kung hindi ka mahal ng Panginoon. Tinawag ka niya, sinet aside mo yung mga gagawin mo sa umagang ito, prioritize mo yung pagpunta sa church dahil alam mo sa iyong puso na mahal mo siya at mahal ka rin ng ating Panginoon. Ang sabi sa Psalm 119:67, "Before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word." Kikita natin dito na kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon, blessings will come. Amen? Obedience is the key to blessings. Parang nakakalimutan natin yan. Yung obedience talaga, yung pagsunod sa ating Panginoon, yun yung talagang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Amen? Kaya kahit ay nagkakamali, nakakagawa tayo ng mistake sa ating mga buhay, huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot, huwag tayong magduda sa mga pangako ng ating Panginoon. Andyan lang siya palagi, naghihintay na tayo ay lumapit sa Kanya. Amen? David's story doesn't end with sin. So yung istorya ng buhay ni David, hindi lang nagtapos dahil sa kanyang kasalanan kay Bathsheba, kay sa ating Panginoon. Hindi na yun yung talagang identity niya na habang panahon ay yun at yun na lang ang sinasabi sa kanya. Kundi it ends with redemption. Amen? Yun ang pagsumikapan nating gawin. Na kahit tayo may kasalanan, kailangan may redemption sa ating mga buhay. Though he faced lifelong consequences, tinawag pa rin siya ng Panginoon na friend. Sabi ko nga, tayo ay hindi lang basta friend, kundi tayo ay anak na ng ating Panginoon. Amen? A clean heart isn't about perfection. Kapag sinabing clean heart, dalisay na puso, hindi ibig sabihin na tayo ay perpekto. Walang tao na perpekto, ang ating Panginoong Hesus lamang, but it's all about surrender. Amen? Surrender everything to the Lord. Lahat ng bagay na nakakapagpabigat sa iyong puso, sa iyong loob, surrender everything to the Lord. Amen? So break the wall. Tanggalin natin lahat ng hadlang, lahat ng mga pader, lahat ng mga sagabal. Kapag sinasabi natin, I'm too busy, marami akong ginagawa para magbago, hindi ko pa maharap yan. Adupay to brak, hanpay nga dagita ti priority. Sabihin natin sa ating mga sarili, I surrender everything to you, Lord. Amen? Hindi mahirap, kahit gaano tayo ka-busy, kahit araw-araw tayo may trabaho, alas 12 ka man na matulog, hindi naman kailangang maghapon kang nagsosurrender ng mga kasalanan mo. Amen? Sabi ko nga, kapag inilista mo na yung mga past na mistakes mo, isang araw yon. At sa susunod na mga araw, pakonti-konti na lang yan. Hanggang sa iisa na lang, dalawa na lang, yung mga inihingi natin ng tawad sa Panginoon. Amen? Pero kapag hindi mo sinimulan ngayon, ay talagang yung buong taon na yan. Napakarami, marami tayong makakalimutan at hindi natin maihihingi ng tawad sa ating Panginoon. So ano ang gagawin natin? Start now. Yung ating leap of repentance. First step is to admit our sins. Amen? Run to grace. Yung awa ng ating Panginoon, sabi ko nga, ay hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. It's bigger than our failures. Ang awa ng ating Panginoon, andyan palagi, napakalaki ang awa niya. At anuman ang ating mga kasalanan, kapag inihingi natin ng tawad sa Kanya, He is faithful and just to forgive us. And let go of control. Trust God's cleansing is worth for temporary pain. May mga nasasaktan man tayo, temporary lang yan mga kapatid. Nahihiya man tayo, napapahiya man tayo, temporary lamang yan. Ang isipin natin, yung lifelong na process, yung lifelong na plano ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So kailangan ngayon pa lamang,
magsimula na tayo, isipin natin kung kanino ba tayo nagkasala, kung kanino ba tayo nakagawa ng mga kasalanan, lalong-lalo na yung mga kasalanan na nagawa natin sa ating Panginoon. So tumayo tayong lahat mga kapatid, at tayo'y magninilay-nilay, magmumuni-muni, isipin natin kung ano ba yung mga kasalanan or mga nagawa nating hindi kaaya-aya, hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Repentance isn't a one-time event. It's a daily choice to let God's light expose and heal your heart. Hindi isang bagsakan lamang yung pagsisisi, mga kapatid, kundi ito ay araw-araw nating choice upang sa ganon ay lalo tayong maging malinis, lalo tayong maging kaaya-aya, at maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tayo manalangin. Hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Muli pinakita mo na naman sa amin ang aming mga kahinaan, na nakakagawa kami, Panginoon, ng mga pader, ng mga hadlang, Panginoon, upang kami makaharap sa iyo ng malinis, ng kaaya-aya, Panginoon. Tanggalin mo, Lord God, anuman ang aming mga kasalanan, ang aming mga defenses, Panginoon, ang aming mga excuses. Lord God, tulungan mo kami na maging mapagpakumbaba. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-admit namin, Panginoon, ang aming mga kasalanan sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong harapan, Panginoon. Sa araw-araw, Lord God, ay nakakagawa kami ng mga hindi kaaya-aya, hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Pero ngayong araw na ito, Panginoon, kami nagsusumamo, kami nagpapakumbaba, na tingnan mo at suriing mabuti ang aming mga puso. Suriin mo, Panginoon, ang aming mga isip, ang aming mga nagawa, Panginoon. At ito'y iniluluhod namin sa iyo. Inihingi namin ng tawad, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa araw na ito, makita namin ang iyong mga pangako at hindi namin iisipin kung ano ang sasabihin ng iba sa amin. Thank you, Father God, sa iyong mga promises. Thank you, Lord God, sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala sa amin kung ano ang dapat naming gawin, kung paano kami magsisimula, Panginoon, sa aming mga pagsisisi. That the first step, Lord God, for our repentance is to admit our sins, Lord God. Thank you, Lord, at nawa, Panginoon, ay maging simula ang araw na ito upang sa ganon ay maalala namin, maka-reflect kami sa aming mga sarili, sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, ay maihingi namin, Panginoon, ng tawad. Patawarin mo kami, Panginoon. Forgive us and give us a clean heart, O God. Thank you, Father God. All these things we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Pastora Janice, for sharing the Word of God. Sakbay nga mapantay ti tithes and offering, kahit kuman nga ibasa da iti nga verse. Dito yung nga verse ket naa daw iti 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Kunana ditoy, each of you should give what you have decided in your heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Daytoy a verse ket mangipakita at ipanangted ket saan ang mapilitan. No di ket gapu ti ayat ken panagyaman iti Dios. Ni Apo ket sana akitain
Ni Apo, ket sana akitain ti kadakkel tintet tayo, no di ket ti kinapudno na, ti kinayat ti puso, ti panangted. No agitet tayo no agitet tayo iti ragsak, ken pudno a panagyaman, bendisyonan na met, ti biag tayo iti adu, ti adu pay a parabor, ken ragsak. Tumakder tayo Apo ta, ket iganan tayo dagiti sagsagot tayo iti Apo. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you for the gift of life. Thank you for giving us another life to live, Lord. Lord, agyaman kami, kadigiti amin, nga blessings, nga ipapay mo kada kami, Lord. Kadigiti impaimam kada kami, Lord. Lord, bendisyonam, digiti pagtrabahuan, Lord. Digiti pagalaan mi, iti pagbiyagan mi, Lord. Ket dawatem digiti nga daton mi. Ket dawatem mi Apo, nga mausari, iti pagkailawan, iti pagariam, Lord. Lord, suruan na kami Apo nga mangited, nga siraragsak iti puso ni Lord. Lord, i-bless na kami, ken protektaran na kami. Iti naglabas nga al daw, Lord, ken itagdama, adu dagiti nang nangyari nga gingined, ken bagyo, Lord. So nga, dawaten mi Apo, iti panang protektam, iti may sakin mi, Lord. Dagito iti dawat mi, itinagan ni Jesus. In Jesus' mighty name, amen. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Hiningiling ko na tayo'y tumayo, mga kapatid, para ating awitin ang the blessing. Hallelujah. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Minsan pa, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you
again, Lord God, we thank you for your word. Give us courage, Lord God, to confess, to admit, and to grieve, Lord God. Give us courage, Lord God, that to admit our sins, Father God. Hallelujah, Jesus. Gamitin mo, Panginoon, ang aming mga buhay na maging pagpapala, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Sa isang linggo na naman, Panginoon, kami nagbibigay ng papurit pagsamba sa iyo. At dadalhin namin ito, Panginoon, saan man makarating ang aming mga paa, na magbibigay ng galak, ng papuri sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Humayo tayo ng mapayapa, dala-dala ang pagmamahal at kapayapaan ng ating Panginoon. Magmula ngayon at magpakailanman. Amen and amen.